up guys? It's your boy, Jati Boy. Nandito ako ngayon para bigyan ko kayo ng update kung ano na po ba ang status ng Airbnb na ginagawa natin ngayon. Disclaimer lamang po sa mga hindi nakakaalam, itong Airbnb na ito ay hindi po sa akin or hindi po sa amin. Ang Airbnb na ito ay sa company. Nagtatrabaho po ako under the Airbnb company and ito po ay isa sa part-time job ko. Ito ay extra income ko bukod dun sa full-time job ko. Ako po ay isang building manager. Nagmamanage ako ng rental property, apartment buildings. And dahil nga may mga contacts ako sa buildings namin, yun na yung ginagawa kong extra part-time job para gumawa or mag-set up or ako yung naatasan na mag-set up ng mga furnitures, magkabit ng TV, mag-set up ng kitchen, mag-set up ng bedrooms, mag-assemble ng bed frames, mag-assemble ng dining table, dining chairs, everything na nasa loob ng Airbnb. Okay? So, yun po. Now, naandito po ako hindi para magbenta or para bigyan kayo ng course or mambudol sa inyo, wala po akong produktong ibibenta. Ginawa ko ito para mabigyan kayo ng tips or idea kung paano kumita ang inyong apartment or kahit hindi na lang kumita para kayo ay magkaroon ng knowledge kung paano i-assemble or i-set up or bigyan ko kayo ng tips kung saan makakabili ng mas makakamura kayo. Hindi lang sa Airbnb pwede nyo magamit ito, kundi sa pumipiyok, nagbibinata, kundi sa pwede nyo i-apply sa sarili nyong pamamahay, 'di ba? Kung gusto nyo mag-upgrade or mag-update or mag-renovate ng inyong bahay, pwede nyong mai-apply itong ginagawa ko. Now, sa haba ng oras ng video na ito, kung ipapakita ko sa inyo kung paano ko ina-assemble yung mga bagay-bagay, masyado namang kayong maiinip, no? Ang gagawin ko na lang, ipapakita ko sa inyo yung etong Airbnb apartment, tapos yung other videos, puputol-putulin ko, tapos ipopost ko na lang dito, sa Reels or sa Facebook or gagawa ako ng TikTok. Yun lang. Nanghihinayang lang din kasi ako sa pwede kong ma-share sa inyo, sa knowledge na meron ako, sa talent na meron ako, na pwede nyo naman sigurong kapulutan ng aral. And marami kasing hindi nakakaalam na ito ang trabaho ko. Matagal ko na itong ginagawa since 2010. Since 2010, ginagawa ko na ito sa Canada. But before that, ako ay iba ang trabaho ko nung pagdating ko dito sa Canada. Ako ay isang caregiver muna. Tapos after nun, kumbaga yun yung stepping stone ko para makapunta dito sa Canada. Then nung natapos na yung work permit ko under ng caregiving program, ginawa ko na yung gusto kong gawin. Kung saan ako mag-excel, kung saan ako kikita. Kaya yun na yung ginawa ko. Nagtrabaho ako as anong tawag doon? Ngayon, building manager. Dati kasi caretaker. Nag-caretaker ako ng isang malaking property ng mansion sa west side. I do gardening. Nagme-maintain ako ng swimming pools. Hindi lang isa, so few. Nagme-maintain ako ng HVAC, yung air conditioning system sa bahay. Nagmo-monitor din ako ng sprinklers system sa garden.
And ano pa ba? CCTVs, basta sa lahat ng pwede mong magawa sa bahay or pwede mong makita sa bahay, mini-maintain ko yun dati. And I'm also a handyman. Hindi ako naniniwala sa there's no such thing sa akin to, there's no such thing as a jack of all trades. Pero pwede kang magkaroon ng maraming talent, maraming bagay na pwede mong gawin. Kasi doon nga, balik tayo sa mga hindi nakakaalam, kala lang ng iba ay full-time dad lang ako, and full-time husband, nagra-rap lang ako, nag-events lang ako, nagluluto-luto lang ako, nagbi-video-video lang ako. Yung mga bagay na yon ay isa yon sa aking pinagkakalibangan, 'di ba? Yun yung stress reliever ko, yung pagpunta sa event, about sa music, about sa family, kasi nagbibigay talaga ako ng time, and very hands-on ako kay Kiko tsaka sa aking asawa. Now, pwede nating ikutin ito at ipakita ko sa inyo kung ano na ba yung update dito sa apartment na ito, sa Airbnb na ito. Dati po itong rental lease apartment. Ang tumira dito ay naka 3 years. Okay? Ang apartment na ito ay 65 years old. Itong building na ito, 65 years old na ito. Now, nung nagtrabaho ako dito since 2019, hindi po ito renovated. Hindi to fully renovated. Lumang-luma po itong apartment na ito. Meron itong division. And then, na-decide nung may-ari ng company namin na i-renovate itong apartment na ito. Nag-hire ang company namin ng engineer, ng structural engineer, kasi babaguhin yung mga wallings, kasi open concept, tatanggalin yung division, and ng architect, kumuha ng kape, and nag-hire din sila ng designer. Now, nirenovate ito at naging ganito na nga. Then after ma-renovate, pinarent namin for 3 years. Then after ma-rent ng 3 years ng lease, pumasok na yung Airbnb business. Why? Kasi sa Airbnb business, mas malaki ang kinikita. Imagine ninyo, sa loob ng isang apartment, kung ikaw ay may isang apartment, ipaparenovate mo yon, gagastos ka at least 30 to 50,000 dollars, Canadian dollars. Tapos, tignan mo yung ROI nun, yung return of investment nun. Kung kukwentahin mo at papapupahin mo to ng lease, mababawi mo yon in 20 to 30 years. Yung 30 to 50,000 mong pinuhunan sa pag-renovate. Wala pang mga furnitures yun, renovate lang yun. Ayusin lang yung kitchen, yung bathrooms, yung cupboards, tapos papalitan ng tab, ng walls, pipinturahan, electrical, plumbing, lahat yon. 30 to 50,000. Depende yun kung gaano kalaki. Kung kukwentahin mo at pauupahin mo ang yung apartment ng, let's say, 2,500, 2,500 for one bedroom. Yan ang nagre-range ngayon dito sa Vancouver. Kaya nga napakamahal dito sa Vancouver. Ngayon, yung 2,500 na yun, yung 2,500 na yun, yun yung finished, fully renovated na. Nung before ma-renovate, pinaparentahan mo lang yon ng 2,200. Okay? 300 difference lang ang kikitain mo sa hindi renovated 2,200 versus sa dito sa
fully renovated. 300. Kwentahin mo yun per month. Okay? $300 times 12 is 300. So, 3,600. 3,600 per year. Ilang ano mo yun? Wala akong calculator. Yun ang isa sa hindi ko talent, yung hindi talaga ako magaling sa math. Kwentahin mo yun, more than 20 to 30 years mo mababawi yung pinuhunan mong $30,000 to $50,000 sa pag-renovate. Pero kapag pina-Airbnb mo ito, pwede kang kumita ng 6,000 per month depende sa season. Why? Imaginein mo, sa 10 days, paupahan mo ang Airbnb mo ng $300 per day. That's $3,000 per month. Is it? Per 10 days. $300 per day. That's $3,000 for 10 days. Kwentahin mo yon sa 30 days. So, 3 times 10, it's $9,000. Ang kikitain mo, ang pwede mong kitain. Now, that's under the Airbnb company. May babayaran ka pa sa Airbnb company. Meron silang certain amount na kukunin doon. Percentage. Now, pwede ka namang mag-Airbnb hindi under the Airbnb. Paano? Pwede ka mag-post. Igawin mo yung Airbnb mo. Halimbawa, pinaparentahan mo dati. Pag umalis na yung tenant mo, bili ka ng furnitures. And fully furnish mo, bili ka ng kitchenwares, everything. 'Di ba? Yung hindi na aalis. Hindi na sila aalis. 'Di ba? I would say, gagastos ka ng mga $10,000 to $15,000 para i-fully furnish mo yon. Depende yon kung marunong ka talaga maghanap ng mas murang deal. Okay? I-discuss ko yon maybe next time kasi hahaba nga yung video. I-discuss ko sa inyo kung paano rin makahanap or paano mas makatipid para sa pagsiset-up ng Airbnb. Disclaimer lang ulit etong sinasabi ko sa inyo ay based on my experience. Okay? Hindi to inaral sa school. Ito ay karanasan ko base doon sa more than 10 years kong experience dito sa pagmamanage. Okay? Pwede ko na ipakita sa inyo itong mga pwede ko kayong ilibot dito sa Airbnb, and yung other videos ikakat-cut ko na lang yung paano mag-assemble at pag-set up, and let's go.